Oh, ayan, ang dapat na iniimbestigahan nila. Worst airport na naman tayo. Tayo na naman ang pinaka walang kwentang airport sa buong mundo. Ito ang dapat na inaano natin. Ito ang dapat na tinitingnan natin. Magkano budget ng DOTR? Magkano ang budget ng airport? Oh, nasaan napupunta yung mga pera na yan? Meron pa silang kinikita. Ano yun? Mga parking fees. Tinaasan nila. Kumikita pa sila sa terminal fees, travel taxes. Meron pang landing taxes. Meron pang take-off taxes. Ang daming kinikita ng airport, tapos putang ina, ganitong airport natin, bulok. Ito ang dapat na hinihiring ng Kongreso. Anong nangyari after natin i-privatize ganito? Hindi pa man nagsisimula yung mga kakatanggap pa lang nung bagong kumpanya. Tayo na, nagtaas na kagad sila ng mga fees. Airline parking, baggage fee, lahat may fee. Yan yung problema natin, mga bossing. Yan yung lagi nating sinasabi na ang daming problema ng bayan natin, pero yung mga totoong issues na apektado yung buong, mantakin mo, hindi lang Pilipinong apektado dyan, pati dayuhan. Ang airport na pangit, yan ay sabi nga nila, the airport is the window, the door, mali pala. The airport is the door to your country. Yan ang pintuan ng bansa mo, at kung pangit ng pintuan, puta, sira yung bisagra, hindi gumagana yung doorknob, tapos putya yan, tatadya ka mo 5 beses bago bumukas yung pinto, iisipin na kagad nung bisita mo, kung basura ang airport, basura yung pupuntahan nilang bansa. Oh, sabi nga ni Break Naria, the gate of the country. Yes. Takin mo yan. Pumunta ka sa isang bansa, nag-aaya ka ha, tinan mo ang Department of Tourism. Nag-aaya ka ng mga pupunta sa Pilipinas because, ano yun, yung Love the Philippines? What are the reasons? There are plenty of reasons to love the Philippines. Is this one of it, Madam Fiasco? Ito ba, isa ba to sa mga bagay that we love sa Pilipinas? Itong airport natin, Diyos mio. Airport natin, hindi natin mapaganda. Paano pa kaya yung mga tourist destinations natin? Paano pa kaya yung mga tourist spots natin? Simpleng tubig. Walang tubig yung airport. Simpleng aircon. Walang aircon yung airport. Kumulog lang. Putang ina, delay na lahat ng mga flights. Putres yan. Pumunta ka sa ibang bansa, 3 days, 2 nights ka lang. Pag uwi mo, yung bag mo nandito pa rin. Hindi nakarating doon sa pinuntahan mo. Pagdating mo sa airport, nanakawang ka pa. Putang ina niyan. Ang daming mga balitang mga ganyan. Ang susungit pa ng mga tao. Akala mo lahat may regla. Ito ang dapat na iniimbestigahan ng pamahalaan natin. Hindi yung mga pabayaan natin na magtrabaho ang COA, and then kung halimbawa ang COA at ang OVP hindi sila nagkasundo, mag-file ng kaso ang COA sa ombudsman. O pag nag-file ng kaso ang COA sa ombudsman dito sa then i-convict ng ombudsman si Inday Sara, ganun. Pabayaan natin na yung proseso gumana. Hindi yung putya minamadali natin dahil sa politika. Sabi ni Defenders of the Sun, airport ng Singapore, mapapawaw ka talaga. Oo, pagpasok mo ng airport ng Singapore, ay putya, mahal ang extra rice dito. Oo. Pagpasok mo ng airport ng Singapore, pag amoy mo, naku po, mahal ang extra rice dito. Dapat nagbaon ako sardinas, ganun.
Pagpunta mo rin ng Japan, ganyan. Pagpasok mo ng Japan, naku po. Mahal ang ano dito. Mahal ang walang only rice dito. O sige, tingnan natin tong balitang ito. First airport pa rin daw ang naiya base sa pag-aaral ng isang foreign website. Ang pangako naman ng pamunuan ng paliparan. Utangin na pangako na naman. Puros kayo pangako Para kayong presidente natin, puro pangako Oy, ayusin nyo naman. Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Bautista, ba't di ka pa mag-resign kasi? Lumayas ka na, Bautista. Lahat na lang ng kahayupan dito sa airport nangyari dahil under your watch. Ang dami namang mga dating Department of Transportation chief na hindi naman nagkaroon ng ganitong problema. Noong panahon naman ni PRD, yes, may problema konti pero naayos ni PRD ito, laglag bala na wala. Lahat ng mga ng mga tulak boys diyan, bawal lang tumanggap ng pera. Oo, alam, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo meron akong binibigyan na tulak boy. Alam mo, sabi niya, "Hoy, bawal po sa amin 'yan, sir." Alam mo nung sabi niya, "Bawal po." Hindi, akin 'to. Ako nagbibigay sa iyo ng kusa, di ka naman nanghihingi. Hindi, bawal po talaga. Bawal po talaga kasi yan po ang inayos po ni Presidente Duterte dito. Binawal na po talaga yan. Bawal po talaga yung solicitation. Hindi ka naman nagsosolicit, sa akin naman to. Hindi nga po, bawal talaga. Tapos ngayon, biglang bang, ayan. O paano? Yung presidente, hindi naman kinakastigo etong Department of Transportation Chief. Nakita niyo ba si Bongbong na may pinagilitan sa tao niya? Si Bongbong Marcos, lahat ng tao niya pinagtanggol. Yung mga flood control sa Bicol, hindi niya nga sinisilip yung nangyari nga sa Bicol sinasabi niya na wala na tayong magagawa diyan, ganyan talaga. Oo, baguhin na lang natin yung design. Hindi man lang niya sabihin na sino yung DPWH, I will talk to them and I will paiimbestigahan ko yan. Bakit ganyan? Bakit nagkabahan ng ganito? I take full responsibility. Pero ang kaya ko lang magawa ngayon is hindi na to mangyari. So I will talk to DPWH. I will talk to the congressman. Lahat paiimbestigahan ko para malaman natin what went wrong. Hindi Meron na kagad siyang climate change, yung baha, sobrang dami ng tubig na tumapon. Hindi ba? So ganito rin dito, ilang beses nang nangyari sa airport natin to. Ilang beses na nagka-aberya airport natin. Ilang beses na. Minsan pa nangyayari pa yung aberya kung kailan holiday, kung kailan long weekend. 'Di ba? Nakita mo ba si Bongbong Marcos na ipinatawag itong Department of Transportation Chief? Alam mo ba nung si PRRD pumunta ng airport? Pagpunta ni PRRD ng airport, nakita niya ang dami nag-aantay sa labas, nakaupo sa lapag. Yung mga hindi pa pinapapasok dahil yung flight nila matagal pa kasi syempre mga Pilipino ganun, lalo na yung mga OFW, maaga talaga yung galing pang probinsya yung iba dyan Oo, wala silang pan-check-in sa hotel. So ang gagawin nila, pupunta na lang sila sa airport, sasalampak na lang sila. Nung nakita ni PRD na ang dami nakasalampak sa airport, nagalit siya kay Art Tugade. Sabi niya, "Hoy, ano to? Art, ba't ganyan? Ba't may mga nakaupo dyan? Mga OFW yan, bagong bayani yan. Ipasara mo yan Jollibee." O kasi pasasara niya yung restaurant para paupuan. Ano yan? Patanggal mo yan, yung restaurant na yan, para upuan ng mga Pilipinong mag-abroad. Ang daming pera pinapasok niyan sa bayan natin. Mga bagong bayani yan, OFW. Tapos, ganito trato natin. Hindi natin sila matrato ng maayos. Right there and then, walang budget Alam mo ginawa ni Alam mo ginawa ni Art Tugade? Pucha yan. Nag-abono siya, bumili siya ng mga upuan. Para may maupuan yung mga hindi pa makapasok sa airport, yung mga matatagal pa yung flight nila. Tapos saka na lang ni-reimburse ni Tugade kasi utos ng presidente Ganun yun. Dito ngayon, nakikita mo, anong sasabihin sa'yo? Tiis-tiis lang tayo. Tatag lang. No kayo si pastor? Walang iya kayo? Ano kayo si pastor? Mga buwisit talaga naman. Sige. Sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Naalala niyo ba ang kontrobersyal na surot sa NAIA? Tangina, may surot pa. Tangina, may kurakot na, may surot pa. Hindi lang pera natin ang sinisip-sip nila, pati mga dugo.
Wala na talaga pag-asa. Meron pang ang naispatang daga. Puta, pati si Ratatouille nandiyan. Ay, magluluto yan, tingnan nyo. Hay, nako putragis, ano ba nangyari sa bayan natin? Sinasalamin yan ang level ng kalinisan sa ating airport. Kaya naman, hindi katakatakang NAIA pa rin ang may hawak ng corona bilang worst airport. Base yan sa foreign website na Compare the Market. Number 1 sa pinakamagandang airport ang kapitbahay nating Hong Kong. Hong Kong? Hindi, ganda ng Hong Kong. Pag bumaba ka ng Hong Kong, sasakay ka ng tren, papunta dun sa sakayan ng tren. Ang galing, di ba? Wala na pala, natalo na Singapore ng Hong Kong. Dati number 1 ang Singapore eh. Oh, pero kung nakapunta na kayo ng Dubai, ay ang ganda ng airport sa Dubai. Oh, ang ganda ng airport sa Dubai. Sunod ang Singapore, Tokyo, Japan, Incheon, South Korea, at Hamad Airport sa Qatar. Marami pang kakaining bigas para maging ganyan ang NAIA. Ano, number 60? Galing. Na pang 60 sa listahan. Pinagbasehan ng score ang Google Review Ratings, efficiency, accessibility, kalidad ng serbisyo. Ayan o. Efficient. Google Review Ratings. Na, ibig sabihin kapag ikaw pumunta ka sa Google at hinanap mo yung survey para sa airport, putya, ibig sabihin buwisit ka niyan. Ibig sabihin buwisit na buwisit ka. Sinong tanga ang magbabakasyon, hahanapin ko pa yung Google review para sa mga airport. Para gawin ko yan, putya, sigurado ako. Pag evac ko dyan sa airport, yung evac ko bumalik. Oo, di ba? O kayo, sa tingin ba ninyo? O di ba, ang daming mga pinapadala sa atin sa cellphone, sa email. Oh, please answer this survey. Do you care? Do you answer those surveys? Hindi ba ayaw mo pa kanyan? Ay, it's waste of time. Pero ito sumagot sila ng survey sa Google review. Ibig sabihin, buwisit na buwisit talaga sila. So, efficiency, accessibility, service, cleanliness, flight report, Skytrax, hindi ko alam yung Skytrax rating eh. Pero itong efficiency, medyo palpak talaga yan. Accessibility, ang traffic talaga papunta ng airport. Oo, so medyo babagsak talaga. Services, mababait ang mga taga-airport in fairness yung mga naglilinis, yung mga okay naman. Oh, bukod sa mga immigration doon, hindi sila masyado mabait doon. May trabaho naman nila talaga 'yun. Oo, tapos yung cleanliness, yan, medyo paano magkakaroon ng cleanliness? Puta, puro surot, may daga, may mga ibon. Oo, so ayun lang. Flight report, palpak talaga yan, lintik. Oh, lintik talaga, mga delayed yung mga flights dyan. Kalinisan, flight report, at rating sa Skytrax na isang airport rating and ranking system. Lumalabas na NAIA ang may pinakamababang kalidad ng serbisyo. Kaya naman, nagtanong-tanong kami sa mga pasahero sa NAIA kung ano ang gustong baguhin sa ating paliparan. I hope just the Wi-Fi will improve and in the international airports. Yan, TikTok pa more. Kaya na, data din, te. Pucha, pati ba naman yung wifi, iaasa mo sa gobyerno? Makakabiyahe-biyahe ka nakakapasyal-pasyal ka, te. Wi-Fi ang problema mo, sa dami ng problema ng airport na yan, pansarili. Wi-Fi, te, Wi-Fi. Hindi ka ba makaantay ng flight mo? 2-3 oras ka lang mag-aantay, ma-board ka sa aeroplano. Pagdating mo ng aeroplano, wala ka ng Wi-Fi doon. Walang hiya naman talaga si ate, oh. Guro, TikTok ka ng TikTok, ate. Kaya ganyan. Ano ba yan? Ang dilim naman dito. Matulog na nga tayo. Anong oras na eh? Wala pa nangyayari sa mga buhay-buhay natin. The moment you arrive by the land, the Wi-Fi is very fast. Mainit na sa labas. Ano yun, te? Tangin na to. May English pa kasi si ate. Ulitin natin. Sinabi ni ate. Paliparan. I hope just the Wi-Fi will improve and in the international airports, the moment you arrive by the land, the Wi-Fi is very fast. Mainit na sa labas. when you land by the land, ano yun? When you arrive by the land, inan yan.
Kasi mag-English Nag-i-English ka pa, wala kang pan-data eh. Oh, ulitin natin yung pinagsasabi nito ni ate. Ito si ate pa sosyal. Nag-i-English pa siya. Wala naman siya pang internet. Umi-English ka pati, wala kang pambayad ng internet. Magkano lang yung ano eh. Yung unli surf na isang araw, 15 pesos lang yun eh. Because sabi ni Break Nare, sumakit ang headache ko sa'yo ah. Sumakit ang headache ko sa'yo. Nagka-migraine ako. Sabi niya, ang dapat i-improve ng airport natin is the Wi-Fi. Because when you land by the land, there is no Wi-Fi anymore. Ganito. Nag-in-English ka pa, wala kang ang load. Hayop naman talaga oh. Wi-Fi will improve, and in the international airports, the moment you arrive by the land, the Wi-Fi is very fast. Mainit na sa labas. Tangina niyan. Gaga. Hayop ka. Saka ka na magyabang te pag may pang-internet ka na. Halimbawa, what do you want to improve in the airport? I want to improve the flights because, it should not be a Filipino time. Because Filipino time is always late. Something like that. And the lineup there is so long. Oh, they should cut it short so that it's not long. Ganun. Putay na yan. Mantakin mo ang nirereklamo mo. Gusto mo makalibre ng internet. Umi-English ka pang hayop ka. Sabi nga, because in the moment that you arrive in the land, in the international airport, when you fly and you land in the land, the internet is very strong. Yes, because it's free. Everything that is free, it's happy. Putang inang buhay talaga ng mga Pilipino talaga oh. Kahit saan mo talaga dalin, no? Oh, ito naman si Kuya, ano naman problema mo? Ano naman gusto nating baguhin sa airport? Mas mainit pa sa loob. Ayon sa Manila International Airport Authority, Mainit sa loob, hindi lumabas ka. So, ang problema ni Kuya, mainit daw sa loob. Tayo na, pag mainit sa loob, anong gagawin mo? Lumabas ka. Para matapos ang problema mo. Sige, diretso. Mainit na sa labas, mas mainit pa sa loob. Ayun ba, mainit sa labas, mas mainit sa loob. Isang ka ngayong pupunta. Tayo na. Kahit saan ka magpunta, Kuya, mainit talaga. Nasa Pilipinas ka, pagpunta ka mo sa Africa, sa Africa, sa Alaska, doon, malamig doon. ayon sa Manila International Airport Authority, target nilang burahin ang bansag sa NAIA bilang worst airport. Burahin nyo na rin yung NAIA. Sabi nito putang ng kalbo na to. Sabi putang ina nito ni Pendong. Sabi niya, nais daw nilang burahin yung moniker ng airport ng Pilipinas na the worst airport. Alam mo, para mabura yan, burahin nyo na yung airport na yan. Burahin nyo na yan. Gawin nyo na yung dyan sa may Bulacan na airport. O kailangan mabura na rin kayo lahat, mga hayop. Pero binigyan din nilang hindi ito agad na maisa sa katuparan, bagamat ginagawa na ng paraan. Nagbabalita mo. Tangin na ginagawa ng paraan. Tatag lang, tiis lang. Hay! Yan ang dapat na iniimbestigahan ng gobyerno. Yang mga yan, hindi yung kung ano-anong mga puro Inday Sara. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.